tayo po ay magpapatuloy nga sa ating pag-aaral. Tayo ay nasa chapter 50 pa rin, verses 6 and 7. Ayan, so tayo po ay manalangin bago tayo magsimula. Samahan po ninyo ako. Pray muna tayo. Panginoon naming Diyos, muli po kaming nandito sa iyong harapan. Kami naniniwala na kasama ka namin. At kami, Panginoon, ay magpapatuloy ng pag-aaral ng iyong mga salita. Samahan mo kami, Panginoon. Salamat sa mga kapatid na kasama ko dito sa church, kay Pastor Claude at sa mga ibang magjo-join pa sa gabing ito. Patuloy mo kaming gabayan, samahan at pangunahan, Ama, makapagpatuloy kami sa pag-aaral ng iyong mga salita at ikaw ay aming maparangalan. Salamat po sa bagay na ito, amang Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so kagaya nga po ng ating napag-usapan, verses 6 and 7 ang ating tatalakayin sa gabing ito. Pero bago yan, kagaya ng dati, i-recap natin pansumandali ang verses 4 and 5 na natalakay natin kagabi. Sabi sa verse 4, ang Panginoon Yahweh ang nagturo sa aking sasabihin para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Ang talatang 4 na tinalakay natin kagabi ay nagpapakita na ang karunungan ng mga lingkod ng Panginoon na pinili at itinalaga ng Diyos ay magmumula lamang sa Diyos. Walang anumang karunungan o kagalingan dito sa mundo na magmumula sa mga tao mismo. Kaya nga, ang Panginoon ang tumawag, siya ang magkakaloob ng karunungan at siya rin ang may karapatang mag-alis doon sa kanyang tinawag doon sa partikular na gawain. Kung hindi nakalooban ng Panginoon na magpatuloy ang paglilingkod ng isang tao, ng isang lingkod niya, siya rin ang tatawag. Doon sa Cavite, kanina may nagtanong sa akin kung ako daw ba talaga ang pastor doon. Sabi ko, pansamantala po ako ang tumatayong pastor at tinawag nila ako dito. Pero ang Panginoon ang nagtalaga at kung sabihin ng Panginoon na alis na ako dito, di aalis ako at pupunta ako sa ibang lugar. So, ganun. Pero for the meantime, siguro hindi ganun kadali dahil ngayon pa lang kami nagsisimulang mag-organize sa gawain sa Cavite. Unlike dito sa Santo Tomas, kahit ilan na tayo dito, medyo organized na, alam na yung gagawin. Sa Cavite ay itong mga susunod na linggo, doon pala kayo magsisimulang mag-organize ng worship team, ng music team, wala pang umaawit, at hindi pa structured. So, unti-unti pang sinisimulan kasi ilang buwan pa lang naman yun parang mga July, August, siguro mga 4 na buwan pa lang yung church doon, yung gawain. So, tutuloy-tuloy pa rin. Ngayon, ang ibig sabihin na binabanggit ni Propeta Isaiah sa talatang 4, siya ang nagtuturo, siya ang ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan sa kanya. At ang pinakamaganda nito, ang lingkod ng Panginoon ay walang dapat isipin na magkukulang o mawawalan siya ng ituturo o walang siyang gagawin. Kasi ang lahat ay ibibigay ng Panginoon. Ihinanda na ng Panginoon yung complete package ng gagawin, ng responsibility ng mga lingkod niya. Bago pa man tawagin ang kaniyang lingkod ay nakahanda na. I-send na lang, i-deliver na lamang sa kaniyang lugar kung saan siya maglilingkod. Ayan, at ang binanggit pa doon na napakaganda, tuwing umagay nananabik akong malaman kung anong ituturo niya sa akin. Sa konteksto ng lumang tipan ay aktual na nangungusap si Yahweh sa mga lingkod niya. Hindi kagaya sa panahon natin ngayon, meron ng Bible. So, yung isang pastor o isang lingkod ng Panginoon sa kapanahonan ngayon, kung hindi niya alam ang kanyang responsibility as pastor, kung siya nag-aral sa Bible school, ituturo ito sa kanya, o kung hindi pa rin niya naunawaan, mayroong gabay sa Bible. Ngayon, meron tayong Bible na tinatawag nating Poimen or Pastor's Bible. Nakalagay natin kung ano yung mga responsibility. At sa mga church na tumatawag ng mga pastor ay definitely meron ginagawang mga job description or duties and responsibilities. Ang isang pastor na totoong tinawag ng Diyos ay siguradong alam ang kanyang gagawin kasi nga ang Diyos ang nagtuturo sa kanya. Ang pinakamaganda nito, lahat ng ating gagawin, ituturo, imimensahe, lahat ng ipapatupad na gawain sa church ay mahalagang nagmumula sa Biblia o sa salita ng Panginoon. Hindi ito nagmumula sa ating sariling kaalaman.
Kaya nga ang nakakalungkot po sa kapanahunan ngayon, ang mga mensahe sa pulpito ay tinatawag nating diluted or malabnaw, no? Hinaluan ng tubig. Kumbaga yung may isang uri ng gamot na powder, tapos bago inumin, lalagyan ng tubig, titimplahin muna yon bago mainom. Ganun ang ginagawa ng maraming tao ngayon. Yung mensahe ng Diyos ay hinahaluan ng kung ano-anong mga palabok at para maging maganda daw ang dating sa mga tao. Parang lumalabas na hindi maganda ang salita ng Diyos at mas marunong pa sila sa Diyos. Kaya nakakalungkot po yung mga ganong sitwasyon. Dito sa Touching Lives, as much as possible, we are focusing on the real word of God. Doon talaga tayo kung ano yung mensahe, kung ano yung konteksto at sitwasyon na tinuturo doon sa Bible, yun ang ating itinuturo at pinapaunawa. Kaya sabi dito, binigyan ako ng Panginoong Yahweh sa verse 5 ng pangunawa, hindi ako naghimagsik o tumalikod sa Kanya. Ang isang bagay na mahalaga dito makita natin sa verse 5, ang mga tao na tunay na nakakaunawa sa kung sino ang Diyos, kung ano ang kanyang pinaglilingkuran, ito hindi magkakaroon ng anumang sitwasyon na tumalikod o maghimagsik o lumaban sa Panginoon. Kaya lumalaban ng mga tao, kaya umaalis o kaya napapariwara dahil hindi nila nakikilala ang Panginoong Jesus. Hindi nila alam kung ano talaga yung pagiging mananampalataya, ano yung ibig sabihin ng pagiging born again Christian, ano yung ibig sabihin ng kaligtasan. Bakit hindi nila nalalaman? Pwedeng hindi itinuturo o pwede namang habang itinuturo, nagbawalang bahala ang mga tao at hindi pinapakinggan. So ayan, dyan po tayo maghihinto sa talatang ito at itutuloy natin sa verse 6. Ang sabi sa verse 6, hindi ako gumanti ng bugbugin nila ako, hindi ako kumibo ng insultuhin nila ako, pinabayaan ko silang bunutin ng aking balbas at luraan ang aking mukha. Ito'y galing sa Magandang Balita, Biblia. So, well, pag sa unang basa mo pa lang, parang ang nakikita mong nilalarawan ay si Jesus Christ. Kasi sa lahat ng mga lingkod ng Diyos, si Jesus Christ ang literal na talagang nakaranas at nagpahayag ng ganitong mga paghihirap. Pero hindi lang pinakamatindi ang paghihirap kay Jesus Christ dahil siya ay binastos, hindi siya iginalang bilang Diyos, siya ay pinagpasan ng krus, nilatigo, at siya ay ipinako sa krus hanggang sa mamatay. Pero maliban sa kanya, maraming mga apostol na nakaranas ng paghihirap at pangalipustan ng mga tao. Sa lumang tipan, nabanggit ko na sa inyo dati, si Propeta Isaiah, ang ikinamatay niya, inilagay yung katawan niya, buhay na ilinagay doon sa isang malaking puno na inalis yung laman ng puno, butas, inilagay siya sa loob. Tapos nung mailagay na siya, buhay siya noon pinalagari yung puno. Ibig sabihin, literal, nakakakilabot, di ba, nilagari. Ayon sa pag-aaral, ang gumawa nito yung anak ni Hezekiah, si Haring Manases, yung pinakamasamang hari sa Juda. Ayan. Marami pa po na nakaranas. Sa bagong tipan, bukod kay Jesus Christ, ang pinakaunang martir ay si Apostol Santiago, si James. Hindi po yung James na sumulat ng aklat ni Santiago. Kasi ang James na sumulat ng Santiago ay kapatid ni Jesus Christ. Yung James o yung Santiago na apostol, yun yung kapatid ni Juan, ni Apostol Juan. Siya ang pinakaunang pinugutan ng ulo ni Herodes. Nung mababasa natin ito sa Book of Acts. Yan. So, marami pa. Yung mga nakaranas ng kahirapan ay Hebrews chapter 11, nakasulat doon yung mga taong, mga martir na nakaranas ng kahirapan. Ang talatang 6 ay nagpapahayag ng nakakapukaw na mensahe hinggil sa pagdurusa ng lingkod ng Panginoon sa kaniyang pagpayag na tiisin ang kahihiyan at pang-aabuso para sa kapakanan ng iba. Nabanggit ko sa inyo kahapon, pagka ganito ang usapin, pag sa kahirapan ng buhay ng lingkod ng Panginoon, talagang nakaka-relate ako at medyo medyo parang naiiyak ako diyan Medyo medyo nababagbag ang damdamin ko kasi ang dami kong kilalang pastor, lingkod ng Panginoon na nahirapan at nagdusa. Ako mismo, marami akong naranasang paghihirap na
siguro kung hindi ganoon kalalim ang pagkakilala ko sa Panginoon, kagaya nga ng binabanggit sa verse 5, tatalikod na rin ako sa paglilingkod. May mga pagkakataon na tinatanong ko ang Panginoon, Lord, tinawag mo ba ako talaga? Bakit nararanasan ko ang mga bigat na ito? Maraming kilalang pastor na namatay sa sakit. For example, yung nabanggit ko sa inyo, 1 week ago, si Pastor Ramon Herrera, inatake sa puso, namatay. Yan, si Pastor Mayo ay liver cirrhosis. Nakita ko mismo kung paano siya naghirap at talagang lumobo yung tiyan nun na ano talaga. So, napakarami pa at mayroong mga talagang matitindi ang sakit na pinagdaraanan. Yan. Ang mga tema na tinatalakay sa talatang ito ay pagdurusa, kawalan ng katarungan, at sa kabila ng lahat ng ito, katatagan na sumasalamin sa mga sa karanasan ng Panginoong Hesus sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa at sa aktual na nararanasan ng mga pastor at ibang lingkod ng Panginoon sa kasalukuyang panahon. Kamakailan naging sensational sa balita yung pagbaril kay Kirk. Ano ba yung first name ni Kirk? No, masyadong naging ano to. Charlie Kirk, yan. Kasi siya direktang lumalaban sa LGBTQ, no? Ayan. At marami pang iba na nakaranas ng ganyan. Noong panahon ng COVID, merong isang pastor na sa Canada, I think, hinuli ng mga pulis at sa harap ng kanyang mga anak ay pinersecute siya. Ayan. So maraming ganoon na sitwasyon. Bagamat mayroon namang mga pastor na nakakaranas ng parang kaginawahan sa buhay, maayos ang buhay, mayaman, mapera, masasakyan, lahat na. Pero ako lagi akong duda sa ganun Kasi ang disenyo sa pagiging lingkod ng Panginoon ay makaranas ng hirap at sakit. Pag hindi ka nakaranas ng hirap at sakit, parang hindi kumpleto ang buhay mo bilang pastor. Parang ganun na yung pananaw natin doon. Ayan po. Kasi tayo ay mga tagasunod ni Kristo. At sinabi ni Kristo yan na magraranas tayo ng kagipit at ng lahat ng kapangitan dito sa mundo. Ayan. Okay, magandang gabi, Pastor Nanding and Mami Ay. Salamat at nandito na po kayo sa ating pag-aaral. Sa talatang ito, ang propetang si Isaiah ay nagsasalita sa ngalan ng lingkod ng Panginoon na nagdurusa, na kadalasang binibigyang kahulugan bilang pagpapakita sa magiging buhay ng Panginoong Hesus Kristo. Ang naghihirap na lingkod ay isang pangunahing tema sa aklat ni Isaiah at ang talatang ito ay partikular na nakaaantig sa paglalarawan nito ng kahandaan ng alipin na tiisin ang pagdurusa at kahihiyan para sa kapakanan ng iba para maganap, matupad ang kanyang ministeryo na makapagbibigay ng kagandahan sa ibang tao. Okay lang na mangyari ang lahat ng kahirapan at ng kapangitan sa buhay ng lingkod ng Panginoon. Kahit na makaranas ng hirap, talikuran at lahat na ng kabigatan ay kayang dalahin at tinitiis ng mga lingkod ng Panginoon dahil para may pagpatuloy lang yung layunin na makapagbahagi ng salita ng Panginoon at makapagbigay ng kapakinabangan para sa ibang tao. Yan po yung totoong paglilingkod sa Panginoon. Yung hindi yung naglilingkod ka dahil marami kang perang matatanggap, malaki ang allowance mo or sweldo, bibigyan ka ng sasakyan, lahat na. Hindi yun ang totoong paglilingkod Kasi ang totoong paglilingkod ay sa kabila ng lahat ng kahirapan, ay maglilingkod ka pa rin. Ayan po. Talagang mabigat sa pag-isipan. Okay, matingkad at nakakabahala ang mga imahe sa talatang ito. Ang ideya ng pagbibigay ng likod o ng buong katawan sa mga nananakit ay nagmumungkahi ng buong pusong pagpapasakop sa pisikal na pang-aabuso at karahasan. So parang dito sinasabi dito sa talata na ibinigay niya ang kanyang likod, ang kanyang pisikal na katawan para latiguhin, para saktan, para lamang matupad ang kanyang mitiin. So alam nating lahat, ang buhay ni Jesus Christ, ibinigay niya ang buong pagkatao niya, ang kanyang buhay, para makinabang tayong mga hintil. Yung sinasabi kanina sa Ipeso, yung devotion ni Abby at pinag-usap-usapan nating lahat, na ibinigay niya yung kanyang pinakamahalagang buhay para sa kapakinabangan ng ibang tao. Naalala ko na naman yung kanta namin nung kami ay nasa kalye pa at nasa bundok,
Ang sabi doon, aling pag-ibig kaya ang hihigit pa sa pagkadalisay at pagkadakila kaysa sa pag-ibig sa bayang sinilangan, parang ganoon. Dati yun ang alam ko, yung pagmamahal sa bayan, yung pagiging aktivista, yun ang pinakamalalim na pag-ibig. Pero meron pa palang hihigit pa. Ito yung pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Ibinigay niya yung buhay niya eh. Hinayaan niyang siya'y duraan, sabi sa talata, hubaran, ah, siya ay kutyain, ano pa ba? Pagtawanan, lahat ng kapangitan ginawa sa kanya. Yung pagpapako sa kanya sa krus, ito ang pinakamababang uri ng kaparusahan. Tapos siya ay totally naked. Walang siyang damit. Hinubaran siya, no? Isang malaking kahihiyan na biro mo, walang kang damit doon, nakapako at ikaw ay parang tinatawanan ka ng lahat ng tao. Kaya nga ang sabi nung magnanakaw, natatawa rin siguro, kung ika'y tunay na Diyos, iligtas mo ang sarili mo at iligtas mo rin kami. Somehow, sa pananaw ng tao, ng mundo na makasalanan, ay tama naman siya. Kasi nagsasabi kang Diyos ka, tapos sarili mo hindi mo mailigtas. Pero, hindi kasi yun ang gusto ng Diyos eh. Hindi niya po pwedeng iligtas ang sarili niya. Kasi kung ililigtas niya ang sarili niya, nasan yung purpose? Ang purpose niya ay mamatay. Ang purpose niya ay mahirapan. Kaya yung mga susunod na magpapastor, dapat ipalagay na natin at ilagay na natin sa ating mga sarili na talagang mahihirapan tayo. Sasakit ang loob mo, sasakit ang isip mo, magkakasakit ka sa puso. Hindi naman po lahat ng pastor ay may sakit sa puso. Ano? Although, ang number one killer, pangunahing pumapatay sa mga pastor ay stress, atake sa puso. Kasi sa kaiisip, ano yung sitwasyon ng mga miyembro, ano yung sitwasyon sa church. Ayan, buti na lang at hindi naman ako pinapatay pa ng Panginoon at may purpose pa. Ayan. Salamat, Pastor Claude. John 16:33. Ayan. Okay, ayoko pang mamatay. Gusto ko pang magkaroon ng panibagong 50 years pa. So, kung ako'y 55 ngayon, another 50 years, so 105, Lord, pwede na. Marami na akong nagawa noon. Yan. Okay, ang pagbanggit ng pagbunot ng kanyang mga pisngi, yung pagbunot ng balbas, no? At hindi pagtatago ng kanyang mukha mula sa kahihiyan at pagdurusa. Yung pagbunot ng balbas, ito'y ito'y ano to, parang malaking kahihiyan at pagiging mababa. Kasi pero mo ano mo na yun, parang ang katumbas nito yung, alam mo yung 'pag nag-aaway ang mga bata, sige nga hawakan mo nga ang ilong, sige nga hawakan mo nga ang tenga. Sabihin parang ibinaba mo na yung pride mo. Yung balbas mo ano, kasi yung yan ang sitwasyon nila. So, ito'y pagpapakita ng pagpapakumbaba at inay ginawa ng Panginoong Hesus. Ayan, at siyempre nandun yung emosyon, nandun yung sakit ng damdamin sa pang-aabuso para sa kapakanan ng mga taong nagbalewala sa kanya. Kaya nag-ahit na ako ng balbas dati mahaba yan baka bunutin pa nila Ayan, Ang konteksto ng talatang ito ay nakasentro sa pagtitiwala ng alipin sa Diyos na hindi natitinag at sa bandang huli ay pinagtibay at dinakila ng Diyos. So matapos na maranasan, malampasan ng lingkod ang kaniyang mga paghihirap, nandun yung glorification, yung pagpaparangal sa kanya. Ito yung literal na nangyari kay Jesus Christ. Alam nating lahat na siya ay ilinibing, siya ay nabuhay muli at umakyat sa kanan ng Ama. At ngayon ay siya nagiging tagapagtanggol natin, tagapamagitan doon sa Panginoong Diyos, sa lahat ng taong mananampalataya na namatay. Lahat ng apostol, lahat ng propeta na namatay bilang martir, ito ay nandoon sa kalangitan at kasama ng Panginoon. Sa katapusan ng buwan na to ay isa-celebrate natin yung Reformation Day. Actually, yung buwan ng October ay Reformation Month. Hindi lang po ito Pastor's Month, kundi ito ay Reformation Month. At i-celebrate natin, particularly sa October 31 and November 1, yung araw ng Reformation kung saan formal na nag-aklas o lumabas si Martin Luther sa
Romano Katoliko para i-renounce yung kanyang pagiging Romano Katoliko at itinatag yung Protestantism or yung kilala natin ngayon sa katawagang born again Christian o kaya ay evangelical or Protestant churches. Okay, actually doon nagsimula ang Reformed churches sa kapanahonan na iyon. Ayan, so yung napakaraming martir, mayroon doong ginawang lechon at tinuhog mismo, itinali sa stick tapos ay buhay na sinunog. Yan, habang si Emperor Nero ay kumakain, mayroong parang mga apoy sa paligid niya at ang sinusunog doon ay mga lingkod ng Diyos. At habang sinusunog sila, sila ay ano tawag dito, umaawit. Yan. Nabanggit ko kanina si Apostol Santiago, si James na unang martir, unang apostol na martir. Kasi merong naunang martir na hindi apostol si sino nga yan? Nakalimutan ko. Isipin nga ninyo sa Book of Acts. Sige, yung makahula ay may premyo. Sino yung pinakaunang martir sa Aklat ng Gawa? Sige, Sam, isipin niya. Yan. Nauna kay Santiago. I think Acts chapter 7. Sige, may basahin niyo kung sino yung pinatay sa Acts chapter 7. Yan. Ang isa pang mahalagang tema sa talatang ito ay ang kawalan ng katarungan sa panahon ng mga pag-uusig. Ang pagdurusa ng alipin ay hindi bunga ng anumang kaniyang maling gawain sa halip ng mga maling gawain ng ibang tao. Lumalarawan sa ginawang pagtubos ng Panginoong Hesus na nagpapakita ng hindi masusukat na pagmamalasakit niya sa mga tao. Sa pananaw ng mundo, kaya ito pinarusahan dahil mali ang ginawa. Nakatingin doon. Pero hindi yun eh. Sabi dito, ang nagkamali doon ay yung tao na hinusgahan siya. Ayan, nagalit sila kay Jesus. Ayan, at nagalit sila sa mga apostol. Panahon ng saklat ng gawa, sa panahon ng pagmimisyon, ang mga Hudyo na naglilingkod sa Panginoon ay kinakagalitan ng mga Pariseyo at sila ay idinidiin na sila ay nagtataksil sa relihiyon. Kagaya ni Apostol Pablo, siya ay idiniin bilang taksil. Yan, bilang traidor. Dahil siya dating Pariseyo pero naging mananampalataya. Muli, ang simbolismo sa talatang ito ay tumutukoy sa naghihirap na lingkod na makikita bilang imahe ng Panginoong Hesus na kusang nagtiis at nagdurusa at sa kamatayan para sa pagtubos ng sangkatauhan. Kaya nga hinadlangan niya si Pedro gustong pigilin ang kanyang kamatayan. Ang sabi niya kay Pedro, lumayo ka sa akin, Satanas. Kasi alam ni Jesus Christ na yung paghadlang sa kamatayan ni Jesus Christ ay gawain ni Satanas. Na-discuss natin yan last time. Oh. Ang imahe ng alipin na hindi itinago ang kanyang mukha sa kahihiyan at pagdurusa at pagdura ng mga tao ay makikita bilang simbolo ng katatagan sa harap ng kahirapan. Ito ay magsisilbing pinagmumula ng inspirasyon para sa mga taong nahaharap sa kanilang sariling mga pakikibaka at paghihirap na naghihikayat sa kanila na magtiyaga at panatilihin ang kanilang dignidad sa gitna ng pagdurusa. Makikita natin dito kung anong napakatinding hirap na dinanas ng mga lingkod ng Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, na andun ang kanilang kaligayahan, satisfaction dahil natapos nila ang kanilang gawain. Kaming mga pastor sa kasalukuyang panahon, alam kung paano tayo kukuhanin ng Panginoon. Pero syempre hinihingi natin na magkaroon tayo ng glorifying death. Pero depende sa kalooban ng Panginoon eh. Especially nasa end times tayo, pwedeng yung mga pastor o yung mga lingkod ng Panginoon may pugutan ng ulo, hindi natin masasabi. Yan. Bukas papanoorin natin yung may papanood ako sa inyong isang maliit na clip para sa Yan. Okay. Sabi sa verse 7, hindi ko pinansin ang mga pag-insultong ginawa nila sa akin. Sapagkat ang Panginoong Yahweh ang tumutulong sa akin, handa akong magtiis sapagkat aking nalalaman na ako'y hindi mapapahiya. So makita natin dito yung commitment ng lingkod ng Panginoon. Handa siyang magtiis sapagkat alam niyang hindi siya mapapahiya. At tinitiis niya ang lahat ng pang-iinsulto
sapagkat ang Panginoong Yahweh tumutulong sa akin. Ang kalakasan, ang pag-asa ng bawat isang lingkod niya ay ang Panginoong Diyos at hindi kailanman mawawala ang pag-asa na iyan hanggang sa dulo ng walang hanggan, hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang talatang ito ay nagpapakita ng malalim na pagpapahayag ng pananampalataya at determinasyon sa harap ng kahirapan. Ang mga tema sa talatang ito ay binubuo ng hindi natitinag na pagtitiwala sa Diyos. Sa pagtulong ng Diyos, pagpapalakas ay sumasalamin sa mga mananampalataya sa paglipas ng panahon at nagsisilbing isang walang hanggang pinagmumulan ng panghihikayat at inspirasyon. Ang makapangyarihang simbolo ng talatang ito ay higit na nagpapahusay sa mensahe nito, na nagbibigay ng matingkad na paglalarawan ng determinadong pananampalataya. Merong commitment na kahit na anong mangyari, hindi niya iiwanan ang kanyang pananampalataya. Naalala ko lang yung video na pinanood natin nung nakabilang Sunday, yung mga mananampalataya na nagdadaos ng worship service na nung pinasok ng dalawang sundalo ay nag-alisan at tumakbo. Pero hindi nila alam, yun pala ay test kung sino sa kanila ang totoo. Bandang huli ipapahamak ka ng mga taong yan. Yung mga kilala akong pastor na sa dulo ng kapahamakan, iniiwanan ng kanyang simbahan. Tinatalik. Bagamat may mga pastor na totoong naglilingkod, meron din akong ilang nababasa, nababalitaan na pag nasa kagipitan na, tumatakbo yung pastor, umuuwi. So nakakalungkot, hindi siya totoo. Siya ay upahan, sabi sa John 10:10, hindi siya totoong mabuting pastor. Sa talatang ito, tinutukoy ang lakas ng mga mananampalataya na patuloy na sundin ang kalooban ng Diyos sa harap ng pang-aapi at maging ng kamatayan dahil sa lakas na dulot ng pagsama ng Diyos sa kaniyang paglilingkod. Bagamat nangyayari ang mga pag-uusik at mga kahirapan sa buhay ng mga mananampalataya, siguradong bibigyang katwiran at pasisiglahin ng Diyos ang mga tapat sa Kaniya. Ang masasama ay mawawasak at ang mga mang-uusig ay tatanda at manghihina. Ang mananampalataya gayunpaman ay kayang tumayo at mananatiling nakatayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Dahil alam nila na ang magbibigay ng kalakasan sa kanila ay ang Panginoong Diyos. Ang talatang ito ay nagpapakita ng hindi natitinag na pananampalataya at pagtitiwala na mayroon si Propeta Isaiah bilang lingkod ng Diyos. Ito ay nagsisilbing deklarasyon ng pagtitiwala at pagtitiyaga sa harap ng kahirapan at ito ay may malaking kahalagahan para sa mga individual na nahaharap sa hamon ng pagsubok sa kanilang sariling buhay. Lahat tayo lingkod ng Panginoon. Hindi lang naman po ito limitado sa mga pastor. Kung ikay merong isang ministry o may ginagawa ka para sa simbahan, lahat ng Kristiyano merong ministry eh. So hanggang saan ka mananatili? Pag naranasan mo na ba yung hirap? Pag naranasan mo na yung yung bigat, hihinto ka na ba? Naalala ko lang yung dati may nagsabi na dahil nahihirapan na siya, magbabakasyon muna daw siya, hindi na muna siya maglilingkod sa Panginoon. Hindi po pwede kasi kailangan ng paglilingkod sa Panginoon tuloy-tuloy. Yan. Okay. At kung nangyari yung paghinto na yung dati, nasa na kaya ngayon yung taong yon ano? Yan. Buti na lang at hindi na natuloy, hindi nangyari. Ang damdamin at lakas ng loob na nagsasabing handa akong magtiis ay nagbibigay din sa determinasyon at di natitinag na damdamin ni Isaiah sa pagtitiis sa lahat ng hirap at pag-alipusta ng mga tao sa kanya na kanyang pinaglilingkuran. Kahit saan ka pumuntang lugar, dito na lamang sa Kali 11, alam natin na tayo linilibak tayo dito ng mga tao. At yung pastor, no? Siyempre, lahat ng maling sasabihin tungkol sa church, ang refleksyon nito ay sa pastor. Ganon. At lahat nung kayo nagsisimulang mag full time, nung nasimulan kong itayo itong Touching Lives, maraming mga magagaling na mga pastor na graduate ng Bible School na namimintas. Wala naman daw pinag-aralan, hindi naman daw nag-aral sa Bible School, ayan. So, yun po, bahala ang Panginoon kasi tinawag tayo ng Panginoon hindi naman
tumatawag ang Panginoon ng mga magagaling. Ang tinatawag ng Panginoon yung mga walang alam at tinuturuan niya. Ayan, kasama tayo doon sa walang alam na tinuturuan ng Panginoon. Kasi ang sabi doon sa naunang talata, ang karunungan ng lingkod ng Panginoon ay magmumula lang sa Panginoon. Hindi natin kinakailangan maging doktor o maging maging bishop o reverend o kung ano man. Marami kong kilalang doktor na may titulo pero wala namang alam, hindi marunong magturo. Ayan. Isa sa mga pangunahing tema po ng talatang ito ay ang hindi natitinag na pananampalataya at pagtitiwala sa tulong at patnubay ng Diyos. Ang totoong lingkod ng Panginoon ay hindi nawawalan ng pananampalataya, hindi umaalis, hindi natitinag. Sabi sa unang Korinto chapter 15 verse 58, just pakihanap nga tapos basahin mo. 1 Corinthians 15:58. Isa sa mga talata na gusto ko laging nababasa at nagbibigay ng katatagan sa akin sa mga panahon na halos babagsak na, halos bibigay na. Ang sabi doon kaya nga huwag kayong matitinag. Sige, Ses, anong sinasabi? 15:58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag mong matinag. Maging masipag kayo palagi sa pag-ibig. Okay. Dahil alam ninyo, hindi masasayang. Yan. Hindi masasayang ang iyong pagpapagal sa Panginoon. Hindi ko alam, nawala ang aking picture. Anyway, yan yun na yan. Yan, hindi masasayang. So tayo'y magpakatibay, magpakatatag, magtuloy lang sa gawain na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Yan. Tumutukoy ito doon sa tinatawag na empowerment. Ang taong nagbibigay ng buhay niya para sa Panginoon ay hindi mawawalan nito. Mananatili ang buhay, mananatili ang kalakasan, at magtutuloy-tuloy na maglingkod sa Panginoon. Hindi siya manghihina dahil ang Diyos ang nagbabantay sa kaniya. Ayan. Okay, so makikita natin sa dalawang talatang tinalakay natin kung paano nabubuhay ang lingkod ng Panginoon. Medyo mabigat, medyo mahirap, walang mapapagusto sa ganitong uri ng buhay, maliban na lamang kung ikaw ay talagang tinawag ng Panginoon. Kaya itong dalawang dalaga natin dito, kung kayo nangangarap na magkaasawa ng pastor, ihanda nyo na ang inyong mga sarili para maging kabahagi kayo ng lingkod, ng paglilingkod sa Panginoon. Pero hindi dapat matakot. Baka madagdagan ng takot ni Sam na maging pastor. Ayan. Ayan. Hindi nakakatakot ang buhay. Mas masarap ang buhay ng lingkod ng Panginoon bilang pastor. Nagagampanan natin ang pagkatawag sa atin. Pastor Nandi nga, tumagal ng 50 years sa ministry. So, nakakatuwa naman Ayan, haligi. Ayan. Okay, so pansamantala hanggang doon lang ang ating tatalakayin sa gabing ito. Tumukoy tayo, diniscuss natin ang buhay ng lingkod ng Panginoon. Anong kahirapan, anong mga bigat na kanyang nararanasan. At nawa ay ito'y magsibigay um, inspirasyon sa ating lahat, lalo na sa mga lingkod ng Panginoon at hindi sa mga kasama sa simbahan na hindi makita natin na hindi simple ang buhay ng mga pastor o ng mga lingkod ng Panginoon. Kaya mahalaga na kasama kayo, mahalaga na nandyan kayo, kaakibat sa lahat ng gawain. At sa halip na, minsan nakakalungkot yung mga miyembro pa sa church ang nagiging kabigatan ng mga pastor, sila pa yung naninira, sila pa yung gumagawa ng mga mali, sila pa yung nanlalait. Dapat yung mga kasama sa simbahan, sila yung nagiging taga-suporta sa mga lingkod ng Panginoon. Kagaya din ng panahon ni Jesus Christ o kapanahunan ng mga apostol. So, ayan, hindi ko to sinasabi dahil ako'y pastor dito, pero sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon. Kasi hindi naman ako habang buhay na nandito, hindi man tayo habang buhay na magkakasama. So ito po yung panalangin ko at hinihingi ko sa lahat sa inyo dito na saan man kayo mapapunta, suportahan ninyo at samahan ang inyong, kung sino man ang inyong magiging pastor o tagapanguna. So yan lang po at maraming salamat sa inyong lahat.
sa inyong patuloy na pagsama, patuloy na pakikinig at pag-aaral ng kanyang mga salita. Bukas po natin itutuloy ang ibang mga talata. Sa Lunes po pala dahil bukas ay Sunday. So tayo po ay magwakas sa pamamagitan ng panalangin. Samahan po ninyo. Muli po, Panginoon, nagpapasalamat kami sa gabing ito, sa katatapos naming pag-aaral. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na matalakay ang ganitong bagay na kung saan nagbibigay ng katatagan sa mga lingkod mo, Panginoon, partikular sa mga pastor at sa mga tao na malaman dit maunawaan ang mga bagay na ginagampanan ng kanilang mga tagapaglingkod at sa pamamagitan nito ay maunawaan ng bawat isa kung ano yung mga hirap na nararanasan sa ministry. Pagpalain mo ang bawat isang lingkod mo, Panginoon, na nakakaranas ng kabigatan at ikaw po ang patuloy na magbigay ng kagaanan sa kanila. Pagpalain mo rin ang bawat simbahan, bawat mananampalataya na sila'y magbigay ng suporta, magbigay ng inspirasyon at pagkandili sa kanilang mga tagapangunang lingkod mo. Salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, ang lahat ng mga nakasama namin sa pag-aaral na ito, sa online at dito sa church, at sa lahat pa na makakapakinig ng mga video nito, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus.